Magandang araw mga katek. For today's video, magpapalit tayo ngayon ng compressor ng ating no-frost refrigerator. Bali, ang procedure ko pala sa pagre-repair nito ay pinaplushing ko muna ang ating evaporator at saka ating condenser para matanggal yung mga lumang langis na na-stack dun sa ating evaporator at condenser. Ang ginagamit ko pala na pang-flushing mga idol ay R11 at saka nitrogen para sigurado na mas malinis ang ating evaporator at condenser bago natin isalpak ang ating compressor. Siya nga pala, kung bago ka palang makapanood sa aking video, baka naman pwedeng paki-like and share at paki-follow na rin ang aking account o kaya paki-subscribe na lang ang aking YouTube channel para ma-update ka sa aking mga bagong video na gagawin. Maraming salamat. Ayan, natapos na nating i-flushing, so ikakabit na natin ang ating compressor. Ang una kong ikakabit mga idol ay kanyang discharge line. Sunod ko ang kanyang access valve. Ang ginagamit ko pala na pang bracing guys sa mga ganitong sitwasyon, lalong lalo na kung ang pagdudugtungin ko ay copper at saka GI. Ang ginagamit ko dito ay ang Harris silver bracing rod na kulay blue. Maganda nga gamitin ito dahil coated na ang kanyang flux. Napakainam siyang gamitin. Sigurado na magandang kinalabasan kung ito ang gagamitin mo. Paalala pala sa mga baguhan natin, mga kasama sa industriya, ay ugaliin natin mag-flushing. Lalong-lalo na pag sa mga ganitong kaso na palit compressor at gumamit tayo ng R11. Pagkatapos natin ihinang ang kanyang discharge line, ipaanda rin natin ulit ang kanyang compressor para maibuga yung mga natirang R11 o kaya carbon na nabuo sa paghihinang natin para hindi babara sa ating filter dryer, para makaiwas tayo sa back job, para hindi masayang ang oras natin. Kasi sa refrigeration kasi, pag nagkamali ka ay uulit ka sa simula. Kung ano yung procedure mo nung una, babalikan at babalikan. Ayan na mga idol, natapos na natin i-flushing ang kanyang condenser coil. So ikakabit na natin ngayon ang kanyang filter dryer at capillary tube. Una sa balita, unang chismosa, maraming nagalit dahil sumusobra, ngunit hindi patinag, madami pa sila, ang duty pala nila ay magdala. Ito na mga idol yung sinasabi ko kanina na ugaliin natin mag-flashing. Lalong-lalo na kung nagpalit tayo ng compressor at gumamit tayo ng R11 para maiwasan natin na mapasukan ng R11 sa loob ng compressor, kasi ito yung isa na dahilan kaya nasisira ang ating compressor. Tagalan lang natin ng pagpapaandar ng compressor at pagpa-flashing hanggang maging clear na siya bago nating ikabit ang kanyang suction line at pagkatapos magliligtas na tayo at mag-vacuum ng 15 to 30 minutes. Saka tayo magkarga ng refrigerant. Ang gamit ko pala na refrigerant dito mga idol ay 1348. Bale, nag-initial muna ako ng 30 PSI, saka ko siya pinaandar at kargahan ng refrigerant. Bale, 6 to 8 PSI lang ang ilalagay natin na refrigerant pressure sa kanyang suction line. Saka natin obserbahan. Ayan na mga idol, after 3 hours, ito na yung resulta ng kanyang lamig. Bali, ayos na. So, kailangan natin lagyan ng mas malaki pa. Tingnan natin kung kaya niyang patigasin ito. So, ito na mga idol, ayos na. So, pwede na nating i-deliver. Thank you for watching.